Ang Pentagon ay kasalukuyang nagtitipon ng malakas sa puwersang panghimpapawid para sa isang malawakang pag-atake laban sa Iran na posibleng mayroong layuning pabagsakin ng kasalukuyang rehimen. Ang carrier strike group na USS Abraham Lincoln ay papalapit na sa gitnang silangan. Ipapakalat na rin ng mga sistemang panlaban sa himpapawid tulad ng Patriot at THAAD. Samantala, ang mga hindi kritikal na tauhan at gagamitan ng Estados Unidos ay nililikas na mula sa mga base sa rehiyon na itinuturing na lantad o madaling target. Mahigit 3 dosenang US tanker aircraft at malalaking transport aircraft na rin ang patungo papunta doon. At ang yugto ng pagpaplano ay unti-unti nang napapalitan ng aktwal na pagpapatupad. Subalit sa kabilang panig, talagang hindi rin basta nakaupo lamang ang Iran. Ang mga cargo aircraft mula sa Russia at China ay paulit-ulit nang lumilipad patungo sa bansa at halos tiyak na nagdadala ng mga armas at bala. At mula pa noong kalagitnaan ng 2025, nagsimula nang mag-imbak ng sandata ang Iran, lalo na ang gawang China. Sa papel, talagang tila may makabagong depensang panghipapawid ang Iran, kabilang na ang HQ-9B missile, subalit sa aktwal na sitwasyon, marupok ang kalamangan na ito. Ang mga air defense system ay epektibo lamang kung magkakaugnay at nakalayer kasama ang iba pang depensa at kulang ang Iran sa ganitong integration. At anuman ang anggulo ng pagtingin, talagang sindi na mismo ang media at naghihintay na lamang ang Pentagon ng tamang sandali. Kung masyadong maaga ang pag-atake, maaring magkaisa ang mga Iranian at lalo pang suporta ng kanilang pamahalaan. At kung huli naman, maaring mawala ang momentum ng Estados Unidos. Hindi sapat ang kalahating hakbang. Ito ang sandaling maaring magtakda ng direksyon ng mga susunod na dekada at ang mangyayari pagkatapos nito ay maaring mas tumagal pa kaysa sa mga taong kasalukuyang gumagawa ng mga desisyon. Sa panahon ngayon, ang mga alitan sa pagitan ng mga estado ay hindi na lamang nagaganap sa mga larangan ng digmaan. Nangyayari na rin ito sa internet sa pamamagitan ng cyber attack, surveillance, at mga digital na panggulo at sa ganitong konteksto, ang internet mismo ay nagiging bahagi na ng mismong labanan. Ngayon, bago natin simulan kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming video. Kaya naman, back to the video. Sa ngayon talagang patuloy ang mararasa protesta sa Iran, na lalo pang nagpapataas ang possibility ng military intervention mula sa Estados Unidos. Simula pa noong January 8, halos tuluyang naputol ang internet connectivity sa bansa, kaya talagang napakahirap matiyak kung gaano kalawak at kalubha ang sitwasyon. Gayunpaman, may mga pananaw na ang mga protesta ay nagiging dahilan lamang o pretext para sa posibleng aksyong militar. Totoong may mga Iranian sa lansangan na nagnanais ng demokrasya, subalit ayon sa mga kritikal na pagsuri, hindi naman talaga ito ang pangunahing dahilan ng interes ng Amerika. Hindi raw ito tungkol sa pagtataguyod ng demokrasya o kalayaan. Makikita raw ito sa retorika na Trump hinggil sa Venezuela, Ukraine at Greenland na nagpapakita ng kanyang pananaw sa tinatawag na liberal rules-based order. Sa punto na ito, ang muling pagtulak ng Amerika na bombahin ng Iran ay hindi umano bunsod sa biglaang krisis, lalo na hindi dahil lamang sa kasalukuyang mga protesta, kundi dahil sa hindi pa natatapos na usapin mula sa nakaraang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa unang pag-atake ng US sa mga nuclear site ng Iran, hindi umano naging ganap ang tagumpay. Humigit kumulang 400 kilo ng 60% enriched uranium ang hindi natuntun at lihim pala itong nailipat ng mga Iranian ilang buwan bago pa man ang pag-atake bilang paghahanda sa inaasahang opensiba. Kung ito ay pagpapatuloy na hanggang 90% enrichment na itinuturing ng ilan na hindi ganoong kahirap gawin, ang kasalukuyang stockpile ay maaaring makagawa ng sapat na fissile core para sa 9 na nuclear weapon. At hanggat na nanatiling nawawala o talagang hindi matukoy ang kinaroroonan ng uranium na yun, hanggang may kahit may bahagyang kakayahan ng Iran na makabuo ng bomba, hindi pa may tuturing na tapos ang digmaan. Sinisikap ng mga diplomat ng Iran na pigilan o kahit ipagpaliban ang isang pag-atake ng US sa pamamagitan ng pag-aalok ng muling buksan ang negosyasyon sa Trump administration. Kung mag-aay ng Iran ng malaking konsensus sa kanilang programang nuclear at sa kanilang missile program, maaaring bumaba ang possibility ng aksyong militar mula sa Amerika. Subalit lumawak na ang hinihingi ng Washington kumpara noong huling tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtigil ng uranium enrichment at pagbawas ng missile stockpile. Kabilang na rin ngayon ang tuluyang pagsuko o pag-alis ng lahat ng pinagyamang uranium na hawak ng Iran, pati na ang pagtigil ng suporta nito sa mga proxy group sa rehiyon. Hindi malamang napapayag ang Iran sa ganitong kondisyon at dahil dito sa mga darating na araw o linggo, mananatiling mataas ang panganib sa isang pag-atake laban sa Iran. Ang Al-Udeid Air Base sa Qatar ay kinikilalang pinakamalaking base militar sa US sa rehiyon at may humigit kumulang 10,000 sundalo. At dito iniurong na ang mga hindi critical na aircraft. Makikita ito sa mga satellite image ng sitwasyon sa lupa. Ganito rin ang galaw sa Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia. At hindi mo gagawin ng ganitong hakbang kung malapit nang magkaroon ng diplomatikong kasunduan. Nililinis ng mga base kapag inaasahan mong maaaring tamaan ito ng mga missile ng Iran.
Halimbawa, ang Al-Udeid ay wala pang 300 kilometro mula sa Iran at kayang abutin ng Shahab-3 missile sa loob lamang ng 4 na minuto. Ang paglikas sa Al-Udeid at iba pang base ay malinaw na indikasyon na inihahanda ang larangan para sa isang malaking sagupaan. Gayunpaman, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung ano ang kayang gawin ng Pentagon, kundi kung ano ang tunay nitong layunin. Dapat mauna ang strategy bago ang aksyon. Nananatiling malabo ang eksaktong layunin ni Trump, maaring mula sa pagpapalit ng remand sa pamamagitan ng kudeta o pag-alsa ng mga tao hanggang sa pagpilit sa Iran na pumirma sa mga panibagong kasunduang nuklear. Kung ang layunin ay wasakin ang mga nuclear facility ng Iran at tuluyang alasin ang nawawalang pinagyamang uranium, mangangailangan ito ng paggamit ng B-2 bomber, ang tanging eroplanong kayang magdala ng GBU-57 bunker buster bomb na idinisenyo para tumago sa malalalim at matibay na facility sa ilalim ng lupa. Kung ang pinakahuling layunin ay ang pagpapalit ng Riemann, lalawak ang saklo nito ng higit pa roon. Kaya naman kung walang malinaw at tiyak na mga layunin, may panganib ang paggamit ng puwersang militar at maging layunin na lamang ang sarili nito. Pagkatapos ng isinagawang raid ng US sa Venezuela, may ilan ngayon na nagsasabi maaaring magsagawa ang US ang operasyon para sa regime change sa pamamagitan ng pagtutok sa mga pangunahing lider ng Iran. Ang paniniwala ng ilan ay kapag tinanggal o pinatalsik ang mahalagang personality sa pamunuan ng Iran, maaaring mawasak ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng kanilang sistemang pampolitika at mapilitang sumunod ang natitirang pamunuan sa mga kondisyon ng Amerika. Gayunpaman, ang isang exfiltration mission na kahalin tulad ng operasyong nagresulta sa pagkakahuli kay Nicolas Maduro sa Caracas ay malabong mangyari. Kakailanganin ng mga helicopter ng US na mag-refuel sa loob mismo ng teritoryo ng Iran dahil sa layo nito mula sa kaalyadong Himpapawid at sa Persian Gulf. Ang Caracas ay malapit sa baybayin, samantalang ang Tehran naman ay mas nakapaloob at malayo sa bukas sa karagatan. Sa katunayan, ang pangangailangan mag-refuel ay isa sa mga dahilan kung bakit nabigo ang Operation Eagle Claw noong 1980, ang misyon na naglalayong iligtas ang mga tauhan ng embahada ng US na ginawang bihag sa panahon ng Islamic Revolution. Dahil dito, kung magkakaroon man ng hayagang aksyong militar laban sa Iran, malamang na ito ay nasa anyo ng mga assassination strike. Subalit mayroong kaakibat na matinding panganib ang ganitong hakbang. Una, malalim ang pagkakaugat ng ideology sa Iran. Ang anumang direktang pagkatake na kikitil o mag-aalis sa isang personality tulad ng Supreme Leader o mataas sa opisyal ng militar ay maaaring magdulot ng pagkakabigla. Subalit maaari ring itong magpasiklab ng mas matinding pagkakaisa dahil sa kultura ng pagtingin sa martir sa Shia Islam. Dagdag pa rito, kahit alisan pa ang Supreme Leader, na bagamat simbolikong makapangyarihan, hindi agad babagsak ang pamahalaan. Ang sistemang pampolitika ng Iran ay matibay at institutionalized. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ay may nakahandang contingency plan upang agad na pumwesto at i-consolidate ang kontrol sa loob ng elite security at clerical. Kapag tuluyang umangat sa kapangyarihan ang IRGC at de facto na akuin ng pangangalaga sa estado, sila rin mismo ang pipili ng bagong Supreme Leader. Sa ganitong situation, ang pagkitil sa pinakamataas na leader ng Iran ay malamang na magdudulot lamang ng panandaliang krisis, habang lalo namang pinag-iisa ang mga hardliner at pinasisiklab ang mas malawak na nasyonalismo at pagkakaisa sa bansa. Ang isa pang mahalagang konsiderasyon ay ang mga salik sa reyon. Malaki ang possibility ng Saudi Arabia, Turkey, Qatar at Kuwait ay hindi papayag na gamitin ang kanilang airspace para sa isang pag-atake laban sa Iran. Naiintindihan naman ito sapagkat kung gaganti ang Iran, malamang na sila ang unahing tamaan at ayaw nilang mapasama sa direktang sagupaan. At dahil dito, nalilimitahan ang mga opsyon ng Amerika sa tatlong pangunahing ruta ng paglapit. Ang unang ruta ay mula sa Ilaga. Kung manggagaling sa Europa, maaaring tumawid ang B-2 Spirit ng Estados Unidos sa international airspace sa ibabaw ng Black Sea at pumasok sa himpapawid ng Georgia, Armenia at Azerbaijan. Malamang na hindi papayag ang alinman sa mga bansa na ito, subalit posible pa ring makalusot ng US nang hindi agad natutukoy dahil sa stealth capability ng B-2. Matapos naman ang target, maaaring bumalik ang mga bomber sa parehong ruta o kaya ay dumiretso patimog patungong Indian Ocean. Subalit mayroong malaking problema ang ruta na ito. Napakalapit ito sa himpapawid ng Russia. Posibleng matukoy ng Russia ang paglipad ng mga B-2 at agad na magbigay ng babala sa Iran. At dahil dito, itinuturing itong isang delikadong ruta. Ang ikalawang ruta naman ay sa pamamagitan ng Israel, Jordan at Iraq. Karamihan sa mga US tanker aircraft at heavy lift transporter, mahigit 3 dosena ay patungo na ngayon sa Jordan. At ibig sabihin, ang gitnang ruta na ito ang pinakamalamang na gamitin. Totoo, maaaring hindi payagan ng Iraq ang paggamit ng kanilang airspace, subalit limitado ang kakayahan nila pagdating sa pagtukoy at pag-track ng mga stealth aircraft. Sa paggamit ng B-2 Spirit, F-22 Raptor at F-35 Lightning II, maaaring makalusot ng US sa ruta na ito at makapagsagawa ng pag-atake laban sa Iran nang hindi agad matutuklasan.
Ito rin ang parehong koridor na ginamit noon sa mga nakaraang pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran. Ito ay subok na at talagang napatunayan na ang bisa. Subalit dahil nagamit na dati, mas nagiging predictable na din ang galaw na ito. At sa digmaan ng pagiging predictable ay maaring maging kahinaan. Ang ikatlong koridor naman ay dumaraan sa Indian Ocean. Ito ang nagbibigay ng pinakamalawak na kalayaan sa paggalaw dahil mas bukas ang himpapawid at mas kaunti ang direktang hadlang ng mga bansa na sangkot. Gayunpaman, ito rin ang nangangailangan ng pinakamasusing paghahanda sa logistic. Mas mahabang distansya, mas maraming refueling, at mas komplikadong coordination. Sa uli, ang bawat ruta ay may sariling lakas at kahinaan. At kung may isang bagay na malinaw, ito ay ang katotohanan ng anumang magiging hakbang ay hindi lamang simpleng military maneuver, kundi isang kalkuladong desisyon na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa buong reyon. Ang pagkakaroon ng USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group sa mismong bahagi na yun ng karagatan ay malinaw na nagbibigay ng malaking kalamangan. Pinapalakas nito ang option sa timog na ruta at nagbibigay ng mas flexible na deployment ng puwersa. Sa katunayan, ito rin ang mas pinabura ng maraming bansa sa reyon dahil binabawasan nito ang possibility na sila ang direktang tamaan ng ganting atake ng Iran. Kapag sa timog dadaan ng opensiba, mas kaunti ang bansang kailangang daanan ng himpapawid, kaya naman mas mababa ang kanilang exposure sa mga missile strike o retaliatory action. Bukod pa rito kung sa timog manggagaling ang pag-atake, maaari ring gamitin ng Estados Unidos sa mga conventional bomber tulad ng B-52 Stratofortress na kayang magdala ng mas mabigat at mas maraming armas. Ibig sabihin, mas malawak na firepower ang maaaring ilatag kumpara sa purong stealth strike lamang. Batay sa kabuuang galaw at paghahanda, mas malamang na hindi lang isang ruta ang gagamitin. Posibleng pagsamahin ng gitna at tibog na koridor, isang kombinasyon ng stealth penetration at mas mabigat na pambobomba mula sa mga ligtas na distansya. Sa ganitong paraan, mas nahahati ang depensa ng kalaban at mas nagiging komplikado ang kanilang pagtugon. At bilang paglilinaw, ang pagsuri na ito ay hindi nagsusulong ng digmaan. Isa lamang itong realistic at malamig na pagtatasa batay sa kalkuladong interes at estratehikong pangangailangan. Walang halong emosyon o moral na retorika, kundi pag-unawa sa kung paano gumagalaw ang mga estado kapag nasa bingit na ng malaking desisyon. Ito ang maaaring gawin ng mga Amerikano dahil ito ang nakikita nilang nakakabuti sa kanilang interes. Sa anumang paraan, hindi namin isinusulong ang digmaan, subalit maaaring iba ang pananaw ni Trump. Kung ipagpapatuloy niya ang plano at tututok lamang sa pagsira ng mga nuclear facility ng Iran, malamang na manatiling limitado ang saklaw ng pag-atake. Sapat na ang pagpasok at paglabas ng mga B2 Spirit upang isagawa ang misyon, isang mabilis, tiyak at target-specific na operasyon. Subalit kung lalawak ang layunin patungo sa pagpapalit ng Yemen, ganap na mag-iiba ang kalikasan ng operasyon. Kung magde-decide ang US na itulak ang regime change sa Iran, maaari nitong targetin ang mga infrastruktura ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, mga command center, at mga opisyal ng paramilitary sa pag-asang pahinain ng security forces na responsable sa crackdown sa loob ng bansa. Ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng panandaliang kaguluhan at kalituhan sa loob ng sistema. Maaaring magkaroon ng malaking yugto ng disorganization habang inaayos ang chain of command. Subalit hindi ito automatic kung magbubukas ang seryosong negotiation o magtutulak sa agarang pagbagsak ng pamahalaan. Malamang kikilos ng mabilis ng mga Iranian upang ibalik ang operational control at palitan ng mga pinatalsik at nakitil ng mga commander. At sa halip patuloy ang gumawa ang estado, maaaring mas lalo pa nitong pagtibayin ng kanilang panloob na istruktura at pagkakaisa sa harap ng panlabas na banta. Ganito rin ang ginawa nila noong 12 Days War noong June. Sa panahon ng ganitong panandaliang kaguluhan, maaaring magdala ng armas sa mga nagpoprotesta at lumala ang sagupaan sa pagitan ng mga civilian at authority. Subalit kahit ganoon, hindi pa rin ito sapat upang magbanta ng malubha sa pamahalaan. Upang tunay na mabanta ng pamahalaan, kinakailangan ng isang malawak at tuloy-tuloy na kampanya na tututok sa military infrastructure ng Iran, kanilang security apparatus, at pamunuan ng politika sa loob ng mahabang panahon. Imagine mo na lang na ito ay umabot ang ilang linggo o kahit buwan bago maging seryosong banta sa katatagan ng Tehran. Ang isang one-off military strike ay talagang hindi makagagawa ng malaking epekto. Subalit ang isang sustained campaign na magpapahina sa kakayahan ng military ng Iran at nagpapalito sa kanilang security forces ay maaring lumika ng isang power vacuum sa loob ng IRGC. Sa ganitong situation, maaaring mapilitan ng natitirang unit na makipag-negotiation at sumunod sa kondisyon ng panlabas sa puwersa. Ang tugon ng Iran sa lahat ng ito ay malamang na ayon sa lawak ng pinsalang natamo. Sa isang mababang antas ng escalation, maaaring magsagawa ang Iran ng isang halatang limitadong pag-atake, halimbawa pagbomba sa US diplomatic o military target sa Iraq o paghahadlang sa mga commercial o military ship sa Strait of Hormuz. Layunin nito na muling itatag ang deterrence habang iniiwasan ang mas malawak na digmaan. Ang isang mid-level at tugon mula sa Iran ay maaaring magsangkot
ng mga halatang pagkatake sa military asset ng US sa Gulf. Kabilang na ang base sa Saudi Arabia, Qatar, Kuwait at iba pa. Subalit ang ganitong hakbang ay agad na magpapataas ang panganib ng mas malawak na alitan sa reyon. Sa kabilang dako, maaaring pumili ang pamunuan ng Iran ng mas mataas na escalation. Bagamat hindi ito malamang, posibleng magsagawa sila ng biglang pag-atake sa mga target ng Amerika o Israel o subukang harangin ang Strait of Hormuz. Ito ay malamang na magbungsod ng ganap na digmaan, subalit mangyayari lamang ito kung tunay na maniniwala ang tiranan ng nanganib ang kanilang pag-iral sa harap mismo ng Estados Unidos. Kaya mayroong ibang antas ng escalation at parehong susubukan ng US at Iran na kontrolin ng kanilang galaw hanggat ginagawa rin ito ng kabilang panig. Samantala, maaaring sumama ang Israel sa opensiba ng Amerika, subalit magkakaiba ang kanilang pangunahing mission. Kung magtagumpay ang US sa pag-atake at matulungan pabagsakin ng pamahalaan, sa loob ng 1 oras mula sa paglipat ng kapangyarihan, magsasagawa ang mga Israeli jet ng pag-atake upang wasakin ang military infrastructure ng Iran. Sa panandaliang sandali ng pag-asa, habang nagdiriwang ang mga Iranian sa pagbabago at naguguluhan ng command center, ang mga jet ng Israel ay agad na tuturok sa air defense, missile launchers, drone factories at iba pa. Walang iwanan, lahat ay babagsak, hindi alintana kung kaalyado o hindi ang bagong pamahalaan. Sa loob lamang ng ilang oras, mawawala ang 2 dekada ng military build-up ng Iran. Ganito rin ang ginawa ng Israel sa Syria matapos umalis si Assad at ito rin ang plano para sa Iran. Kaya ang mga Israeli jet ay magiging handa, may armas at fueled para sa eksaktong window na yun. Ang pagbagsak na ito ay hindi lamang sisira sa military ng Iran, kundi magpapahina din sa bagong pamahalaan sa puntong hindi na ito makakabangon sa geopolitical na labanan. Ito ang arithmetic ng strategy. Habang ang digmaan ay nagdudulot ng casualties at pagkaubos sa resources, madalas ang mga nanonood o third party ang nakikinabang. Kaya naman kung nagustuhan mo ang aming video, mangyaring mag-iwan ng komento, pindutin ng like button at pwede rin yung i-share ang aming video. Mag-subscribe ka na rin sa aming channel at magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.